this night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have
this night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Oh, He is my I'm not my Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah. Hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito ang tagapagligtas ng sanlibutan. Okay. Thank you po, no? So, yan po yung text nating aaralin. So, once again, good afternoon po sa lahat, pati po sa online sa mga kapanood or manunood po nito. And so, nag-aaral po tayo sa John chapter 4. So, nasa part na po tayo ng verse 39 hanggang verse 42. So, titingnan po natin yung mga bagay-bagay na kailangan po nating tingnan at matutunan po dito. So, tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Our Father in heaven, we bless you. We thank you, O God, dahil po sa biyaya mo lamang ang bawat isa sa amin ay nandito, na may puso, na nandyan po ang katatagan, puso na naniniwala na kami po ay pinatawad mo na. At Panginoon, sa amin po mga patuloy na pagkukulang,
or pagkakasalang nagagawa, I pray, Lord, na ang bawat isa ay ihayag ito sa iyo at ikaw po ang patuloy na mag-convict sa amin, Panginoon, pagsaway sa amin at pagtutuwid, Lord, na naunawaan na kami napatawad na at kami ay hindi na alipin ng ganong klaseng pamumuhay. Panginoon, sa iyong salita, maraming salamat at sa iyong habag at awa, ang Espiritu Santo ay puspusin kami upang mangusap at pagkaisahin kami sa pag-unawa po ng iyong salita. At naway ang mga salitang aming marinig ay tunay na makapagpalakas po sa amin. Panginoon, aking po panalangin na hindi po kami maging mga tagapakinig lamang, bagkus mga tagatupad po ng iyong salita. Sa mga nangihina, palakasin mo po, Panginoon, pagningasin mo po sa aming puso ang kasabikan at kagalakan na magpatuloy na makilala ka. O Diyos, ikaw ang nakakaalam ng aming mga pamumuhay. O Lord, sa iyong biyaya, ako po'y nananalangin, kumilos ka po sa amin. Aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so last week, natapos po natin yung sa part po na tinuruan po ng ating Panginoong Jesus ang mga alagad, pagpapakita sa kanila sa bagay na kanilang gagawin. Yun po yung nabasa natin na pag harvest, no, sa English. Sa Tagalog is yun nga yung ginamit ng Panginoon na puti na, kumbaga, no, ang taniman at handa na sa pag harvest. So yun po yung sinabi ng Panginoon. And so pagkatapos po noon, kung matatandaan nyo po, mababasa natin sa verse 30. Anong verse yun? Okay, verse 35. Kung matatandaan nyo po sa verse 35, sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. So, atin po na pag-aralan na ginamit po ng Panginoong Hesus yung yung setting, kumbaga yung lugar na kung nasaan sila at yun po ay yung paligid nun is mga taniman, pero ang binabanggit po dito ng Panginoon is not only literally yung taniman. Siguro hindi literal kasi hindi natin alam yung time na to kung harvest time na ba or tapos na yung harvest, no? Nagtanim na ba sila ulit, parang ganon. Pero ito pong sinasabi dito ng Panginoong Hesus ay patungkol po sa darating, no? Na dumarating, kumbaga. At yun po ay yung sa verse 39. So sabi po dyan sa verse 39, at madami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. So, kumbaga, pinutol na po ni John the Apostle yung kumbaga, ano yung nangyari between sa pagpunta ng babae sa lungsod, pagpasok niya ulit sa lungsod at yung paghahayag ng babae. And then, bumalik siya doon sa verse 39, sinabi niya, marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya. Dahil sa sinabi ng babae. No? Dahil po sa sinabi ng babae. At yun nga, yung patotoo po ng babae is, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. So, makikita natin dito yung powerful na testimony. No? Biruin nyo, siya yung babae na nahihiya dahil sa kanyang ginawa or nagawa. And hindi nga po siya nakikisalamuha sa mga Samaritano, pero
Pagkatapos nun, siya'y naghayag. And naniwala po yung mga Samaritano sa kanya. Kumbaga, tinanggap po ng mga Samaritano yung kanyang naging pahayag, no? So, ano po kaya yung ma-observe natin dito na matututunan din po natin, no? Patungkol po sa naging resulta ng paghahayag po ng babae. Ano po yung isang bagay na makikita natin dito? Ano yung implied? Kasi hindi naman explicit. Pag sinabi natin explicit, clear na sinabi. For example, meron po kasi mga verses sa Bible na sinasabing huwag ka magsinungaling. So yan po ay explicit na declaration, explicit na command. Huwag ka magsinungaling. Ibig sabihin, klaro. 'Di ba? Implicit po, ibig sabihin hindi siya in-state or sinabi ng direktahan, pero meron siyang implication, no? Meron siyang pinapahiwatig. Kumbaga, so ang pwede natin makuha dito is the implicit lang. Walang explicit. Okay, natutunan ko po 'yan kagabi sa conversation ko doon sa isang brother na na-meet ko doon sa pastor's conference. So, okay, ano yung implicit message po nito? Ano yung mangyayari kapag naghahayag tayo ng katotohanan ng ginawa po ng Panginoong Jesus? Ano po yung maaaring mangyari? Kasi not all the time naman nangyayari ito. Pero ito ay posibleng mangyari. And I think meron tayong example last Sunday. Meron pong isang tao na pumunta kasi gusto niyang marinig pa salita ng Panginoon. So, ayan, gabi na po yung clue na binigay ko sa inyo. So, ano yung implied nito? Ano yung implicit application natin dito? Yeah. Pagbabago. Mayong adlaw sa inyong tanan. Narinig ka na. Okay, anyway. So, yung pagbabago po ng ano po, ma'am? Pagbabago or ng? Ng mga taong naniwala sa kanya. Okay. So, may nakita tayong pagbabago. Siguro in terms of, yung kanilang reaction sa babaeng Samaritana. No? Yes, siguro makita natin yun na implication na may parang nagbago sa kanila. Kasi pinaniwalaan nila no? Kumbaga alam mo yon kasi 'di ba usually ang tao kapag yung isang taong yun kilala yun sa isang bagay na kamalian, ang tendency ng mga tao, hindi tayo naniniwala sa taong iyon, di po ba? Pero dito makita natin na sila'y naniwala, no? Sila'y sumampalataya. Kanino? Hindi po sa babae, but sumampalataya sila kay Jesus. And makita nyo dito yung yung powerful na testimony kasi di pa man nila nakita si Jesus eh. Di pa nila nakita. Alam lang nila. Actually, I think hindi nagpakilala ang Panginoong Jesus sa babaeng Samaritana. May verse ba na nagsabi ako si Jesus? Wala, no? Nagpakilala ba ang Panginoong Jesus? Wala. Sige po, Tito Bong. Parang siya yung nagsabi yung Samaritana sabi sa verse 29 4:29 yung halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo. Yun. Apo. Pero hindi sinabi. Ang sabi niya lang, ito na nga kaya ang Kristo. So sa verse 29, sinabi niya yung patungkol sa lalaki, pero
Hindi niya alam yung pangalan. Alam niya lang na siya yung Kristo. Di po ba? So, yes po, tama po yun. So, dito may kita natin na even ang name, even yung pangalan ng Panginoong Hesus, hindi nila alam. Basta ang alam lang nila, merong isang tao na nagsabing siya ang Kristo. Di po ba? And itong mga Samaritano, naniwala sila sa Kristo. Okay? Naniwala sila sa Kristo, kay Kristo, kasi hindi pa man nila kilala eh. Basta alam nila merong lalaki, merong tao na sinasabing siya yung Kristo, at naniwala sila dahil sa testimony or sa patotoo ng Samaritana. No? So, I think dito po natin makikita yung kahalagahan din. Hindi kahalagahan din eh, but dito natin makikita yung gawain talaga ng iglesia. Pag sinabi po natin iglesia, mga taong mananampalataya. Malinaw po talaga sa Acts, no, chapter 1, na tayo po ay mga saksi. Lahat po ng mananampalataya po ay saksi ng Panginoong Jesus. And so, why is it important? Bakit po ganun kahalaga na maunawaan po natin yun? Kasi lagi po nating tandaan, yun po ay ang lalong-lalo na ngayon, bumalik na po ang Panginoong Hesus sa langit. Yun po yung pamamaraan ng Panginoon upang iligtas ang mga inililigtas. Yun po yung pamamaraan po ng Panginoon natin. Malinaw po yan. Sabi nga ni Pablo, di ba? Paano sila yung pagkasunod-sunod nun? Paano sila mananampalataya? Paano sila maniniwala kung wala namang nagsasabi or wala namang nagpapahayag? Paano magpapahayag kung wala namang pinapadala? So, di ba makita niyo po yung chain of doon ba? Yung chain of reaction na meron po talagang dapat ipadala. Ibig sabihin, meron po talagang maghahayag upang meron pong maniwala, upang merong manampalataya. And so, nakita natin yan dito sa buhay po ng babaeng Samaritana. Wala po siyang proper theology class, wala po siyang Bible study na inatenan, pero ang alam niya lang, nakilala niya lang ang Kristo. And then suddenly, yung reaction niya is this, umalis siya, pumunta siya sa lungsod, at nagpatotoo siya patungkol kay Kristo. No? So, in which, hindi na po talaga bago yan sa tao. Lalong-lalo na po ngayon sa age po ng internet. Di ba? Lalong-lalo na sa age ng social media. Yun po talaga ang trend ng tao. Whenever meron pong bago sa atin, whenever meron tayong something na proud tayo, katulad ko, one example, siguro nakita niyo po yung story ko, no? Yung ginawa ni Jamie para sa akin na snack, natuwa ako doon, naganda ako. So, nagpicture ako noon, in-story ko siya. Naintindihan niyo po? Bakit? Kasi nagagalak ako doon, natuwa ako, tapos parang ganda. Something that I am proud of. Di po ba? So, and then yun, kahapon, pumunta kami ng pastoral conference. So, natutuwa ako na, excited ako na makasali doon. So, shinare ko siya, in-story ko siya. Di ba? Normal. Kumbaga, lumalabas po talaga yan sa bawat isa sa atin. Kung ano yung gusto natin, kung ano yung something na proud tayo, lagi natin yan sinishare po talaga. And ganun din po ang nangyari sa babaeng Samaritana. Ibig sabihin po dito, actually ang gusto ko i-point to dito is yung pagbabago po talaga ng babae, nung Samaritana. Kasi nga po, kaya napakahalaga din po yung una nating napag-aralan patungkol sa babae, na siya po ay makasalanan, na ikinahihiya niya yon, hindi siya sumasabay sa iba pang mga babae upang mag-igib, 'di ba? Tanghali siya pumupunta. May kita mo talaga doon yung niya, yung pagiging yung pagiging disconnected niya sa mga tao dahil sa kasalanan. Pero dito, doon talaga natin makita yung pagbabago ng babaeng ito. No? And ewan ko lang kung merong nakasulat sa Bible, pero gagamitin ko to in a way na para ma-emphasize ito.
Sabi nga nila, ang isang taong buhay, meron sa Bible, ang isang blind guide cannot, hindi niya kayang gabayan yung isa ring bulag. Okay? Although iba yung konteksto niyan. Kaya ito natutunan ko din kahapon, maging maingat din talaga sa paggamit ng verses kasi minsan gumagamit tayo ng verses out of context, no? So iba yung konteksto noon actually, pero ang gusto ko pong ipakita sa inyo is yung ideolohiya ba na alam natin na hindi, kumbaga ang isang tao na makakagabay sa isang tao pang mabuhay is ang taong buhay. Naintindihan niyo po 'yon? And here, nakita din natin talaga yung babae. Kumbaga, may naniwala eh. May naniwala kay Jesus dahil sa kanyang patotoo. So, may kita talaga natin dito na itong babaeng ito, buhay to. No, nagbago talaga siya. Okay, nagbago talaga siya. Pero yan, babalik tayo sa isang implication na matututunan natin dito. Yung paghahayag talaga natin ng ebanghelyo, meron talagang maliligtas po sa ganyan. Iyan po talaga isa sa mga means ni Lord. Isa po talaga yan sa pamamaraan ni Lord. And kahapon, last Sunday, meron tayong isang bisita. So, natuwa tayo dahil pumunta siya. So, doon yung makikita ba, no, na si Jamie, nagpatotoo lang siya patungkol sa pangalan ni Jesus. And then, there's this one lady na nag-desire. Meron siyang desire na makilala and matuto, no? Hindi natin alam kung hindi pa natin alam talaga kung ano talaga yung ano niya kasi meron talaga yung sa simula lang. So, ang tanging magawa natin is to pray for that lady. So, ang ibig ko pong sabihin, bilang mga mananampalataya, magpatotoo po talaga tayo na si Jesus po ang Kristo. Okay? And again, sana maisip niyo po na hindi po natin kailangan ng ano pa mang bagay para magpatotoo. So, we can, na magagawa po natin iyon. So, tingnan nyo po yung nangyari, verse 40. Kaya, no? Kaya nang dumating sa kanya ang mga Samaritano. So, ano pinapakita nito? Ibig sabihin, hindi lang po sila naniwala na, yes, naniwala kami sa sinabi mo na may Kristo. Pero dito nyo po makita din yung yung desire, no? Yung desire po ng mga Samaritano. Bakit? Pumunta po sila sa Panginoong Jesus. Pumunta sila. No? Kaya sabi diyan, kaya sa verse 40, kaya nang dumating sa kanyang mga Samaritano, nakiusap sila. Grabe, no? Nakiusap sila sa kanya na manatili sa kanila. At siya'y nanatili roon ng 2 araw. Na ano po makita natin dito? Nakita natin yung desire po ng mga Samaritano na pinakita nila sa pamagitan ng pagpunta kay Jesus. Now, dito nyo po makikita yung katotohanan ng isang tao na tumatanggap talaga sa sumasampalataya kay Jesus. Unang-una, magkakaroon talaga yan ng desire. No, desire. Desire na makilala siya. No? Desire na makilala siya. And tingnan nyo po, mas pinaliwanag pa dito na sila talaga ay nagdi-desire nung sinabi nakiusap sila. Grabe, no? Nakiusap sila sa kanya na manatili sa kanila. And I think matatandaan ko all throughout the synoptic gospels, yung mga gusto talaga at nanampalataya talaga kay Jesus, common thing na ginawa nila is gusto nilang manatili yung naghayag sa kanila upang matuto sila. I remember Paul, maraming beses na mabasa natin sa Acts, even sa letters, I think sa Acts, sa letters din ni Paul, nung yung mga pinagpahayagan talaga, sinabihan talaga na manatili kayo dito. Even yung mga disciples, no, kung sa reading nyo po, nadaanan nyo na po yung mga bagay na yun, makita nyo po na one of the common thing talaga na nangyayari sa mga taong nananampalataya kay Jesus, kung si Jesus man, it's either ang ating Panginoon Jesus o yung mga alagad na nagpahayag, sinasabi talaga nila na manatili muna kayo dito. No? Yun talaga yung common nila sa time nila, sa biblical times nila, no? Ay sa biblical time, sa time na to, yun po talaga yung lagi nilang reaksyon, manatili kayo. Why?
Bakit? Kasi we want to learn more. Even sa Acts, yung mga nagmula po sa iba't ibang bansa, pumunta doon dahil sa pagdiriwang ng Paskwa. 'Di ba nung naniwala sila sa Panginoong Hesus sa pamagitan po ng pagpapahayag ni Apostle Pedro, ano nangyari? They stayed. Nanatili sila. No? Kaya po nagkaroon ng pagbibigay kasi nga naramdaman ng mga mananampalataya na okay, nagstay yung mga nananampalataya kay Jesus mula sa ibang bansa, wala silang bahay, wala silang kita, wala silang pagkain, kaya nagbigay po sila. Doon natin makita yung pagtutulungan nila. Pero ang gusto po nating i-highlight ngayon is yung pananatili. Kasi gusto nilang makinig. 'Di ba? Matatandaan niyo po sa Acts anong sinabi, at sila ay nanatili sa pagpuputol-putol ng tinapay, sa pananalangin, sa katuruan ng mga apostol. By the way, yung sinabi po doon sa katuruan ng apostol, hindi po yung katuruan ng mga apostol, bagkus yung mga tinuturo ng mga apostol na nababasa nila sa lumang kasulatan, sa lumang tipan. Okay, tinuturo po yun ng mga apostol kasi ang mga apostol na naintindihan na nila yung lumang tipan. Kaya yun ang tinuturo nila. 'Di ba? And so, in our present time, ano po 'yun? Ano po 'yun? 'Yun, yung Bible study. Yun yung modern version po nun, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya ang pastor or isang magtuturo sa isang iglesia, siya yung nagtuturo ng kasulatan. Ganon din po ang ginagawa ng mga apostol dati. Pero, ang ina-highlight po natin sa ngayon is yung desire talaga ng mga mananampalataya. No? So, the desire is, nandun talaga ang desire. Nandun talaga yung kagustuhan. Kung ang isa talagang tunay na nananampalataya kay Jesus, may kagustuhan talagang makilala si Jesus. Hindi talaga yan yung, di ba, maraming magsasabi, lalo na sa mga nag-share na maisip nyo, mananampalataya ko sa kanya, pero wala, no? Hindi sila nagsasabi, kuya, ate, pwede ba na ganito? Kuya, ate, may ganito ba kayo? Gusto kong matuto. No? And yun, one thing na nangyari, yun, nakita ko yun kay Stephanie, no? Ayon sa shinare sa akin ni Jamie. Kumbaga, alam mo yon, makakatagpo ka talaga ng mga taong mananampalataya. So, hoping and praying na ano talaga yon, no? Genuine. Totoo talaga yon. So, let's keep on praying for her. No, sabi ko nga kay Jamie, bro mo, maghalos isang buwan na tayo. Halos isang buwan na ba? Or 3 weeks pa lang. There's this lady na nag-respond, no? Kasi ang dami na namin na sharean, wala pa po talaga nagre-respond, wala talagang nag-ano. So that was the first time actually So tunay, kung tunay po iyon, nagbubunyi po ang kalangitan sa kaligtasan ng ating ng isang babae na yon. So kaya natanda ko, kaya pala sabi ni Daddy, nata-timing daw, no, yung Bible study natin sa Samaritan woman. So hoping and praying na maging ganun din, na mahayag niya yung niya doon sa sa family niya. So anyway, pero one thing na matutunan po natin for this afternoon's Bible study is una, yung pagpapatotoo po talaga ng mga mananampalataya. Yan po ay pamamaraan ng Panginoon. So hoping and praying for more workers, kasi halos kami lang talaga ni Jamie, pero hindi naman yun kinakaano ko po. Pero yun talaga, no? Hoping and praying na makasama na namin kayo. Yung kumbaga, magkaroon na talaga kayo ng puso, katulad po ng Samaritana, na sa kanyang kagalakan, sa kanyang pagkakaligtas, ay bumalik siya sa loob ng lungsod at inihayag niya na si Jesus ay ang Kristo. So, I am praying also na meron na pong mag-respond sa inyo, meron ng inaano ang Panginoon sa inyo na maging kasama na namin as workers for the Lord. Yung wala na yung hiya, tulad ng babaeng Samaritana, wala na yung hiya sa kanya, no? Wala, hindi niya iniisip. Ang iniisip niya yung pangalan na hinahayag niya, and that is si Christ. Kasi yun ang message, hindi naman patungkol yan sa atin. 'Di ba? And actually, yun yung naging testimony niya, no? 'Di ba? Verse 39, no? Sinabi niya sa akin lahat ng aking kamalian. 'Di ba?
Sinabi niya yun sa akin. Pero I am no longer, kumbaga kung dadagdagan ko po yung salita ng babae, pero hindi na ako nahihiya doon. Kasi nakita ko na ang Kristo. Ito ang Kristo. Ito ang tagapagligtas. Ito ang hinihintay natin. Ito yung magliligtas sa atin. Yun yung message Yun yung gospel 'Di ba? It's not about gaano ka kagaling mag-explain, hindi talaga patungkol yan sa atin. Kasi ang pagkahiya po talaga na maghayag, nagsisimula talaga yan kapag tinitingnan natin yung sarili natin. Ba't ba kayo nahihiya? It's not because of the message, but because of yourself. 'Di ba? Inisip natin, ano kayang isipin ng taong ito? Ay, baka i-reject niya ako. Ay, baka magalit to sa akin. No? Kasi sarili po talaga. Pero once we understood, just like the Samaritan woman, na ang kanyang pinapatotoo ay si Kristo, wala kang hiya. Mawawalan ka ng hiya. Because it's not about you, it's about the Christ. No? Pero, one thing lang lagi niyong isipin na malay mo sa paghahayag mo na yan, katulad ng ginawa ng babae, maraming mga Samaritano ang pumunta kay Kristo at nakiusap na makilala si Kristo. Yun yung ano natin, yun yung joy natin. Alam niyo bakit yun yung joy natin? Hindi ko po yun gawa-gawa. Alam niyo bakit yun po yung joy natin? Tingnan niyo po sa verse 36. Tingnan niyo po. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan upang ang naghahasik at ang umaani ay magkasamang magalak. You see? Nakita niyo po yun? Ang nagtanim at yung nag-umaani, pareho sila ng joy. Ano yung joy nila? Anong kagalakan nila? Yung salvation. Yung kaligtasan ng tao. That's our joy. Nakita niyo po yun? Kasi kung hindi natin iniisip, kung wala sa atin yung joy na makita natin na merong taong naliligtas, hindi tayo maghahayag. 'Di ba? Kung ang tinitingnan natin, ay 4:30 na naman, no? Nakakapagod na 'tong ginagawa ko. Kapag ganun kasi inisip natin, ay 4:30 na, nakakahiya. Pag ganun, ay inisip natin, hindi talaga natin gagawin 'yon. Pero kung iniisip natin, malay mo, this day, sa pagpapatotoo mo kay Kristo, merong maniwala, merong maligtas. That is our joy. Yun yung kagalakan natin. Yung kaligtasan. 'Di ba? Kaya nga, doon natin makita din na naging tunay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Isa yun sa mga patotoo na naging tunay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi we share it no? We give what we receive. Di po ba? Naintindihan niyo po yun. So, ang tanging isipin natin yung kagalakan na merong maligtas. Merong maligtas. Okay? So, Jamie, labas tayo pagkatapos na ito. Okay. So, kanina kasi, ano ko kasi baka si Jamie pagod. Ayun ba yung inisip ko kaya sabi ko, 4:30 na lang tayo. Pero, amazing rin talaga ang salita ng Panginoon. How He reminded me what is more important. The salvation of those na hindi pa naliligtas. So, Jamie, labas tayo pagkatapos na ito. Okay, dito lang po muna tayo magtatapos, no? So, verse 40. Bukas po, papatuloy tayo 41 to 42. Salamat talaga sa Panginoon. Salamat. Ang salita lang talaga niya magpapalakas sa atin. Grabe. Wala talaga. Grabe talaga. Amazing si Lord. Anyway, so pray po tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagtuturo at pagsaway sa amin, even pagpapaalala sa amin, Panginoon. Pagpapaalala sa amin bakit kami nagpapatotoo. At yon dahil unang-una, yon yung pamamaraan upang iligtas. At ganun din ang naging paraan na kami naligtas kasi meron ka pong ginamit upang ipahayag ang katotohanan na ikaw ang Kristo. At maraming salamat dahil pinaalalanan mo kami na ito'y iyong utos sa amin na mga mananampalataya bilang kasama sa iyong katawan, bilang kasama sa isang iglesia. And indeed, Lord, salamat sa pagpapaalala mo sa amin na ito rin ang aming kagalakan, na makita ang isang tao na manampalataya
at maligtas. Salamat, Panginoon. That is our only goal. It is because of the joy na ibinigay mo din sa aming puso. Salamat, Panginoon, purihin ka. Ikaw lamang at wala nang iba. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Thank you po and see you po ulit bukas. 4 p.m. 4 p.m. Bye-bye. God bless. Ay, Casey. Bye-bye.